Isang taon mula ngayon, tatayo ako sa gitna ng nagbabagang abo ng inyong dangal habang pinapanood ko ang inyong pagluhod sa kalsada. Walang matitira sa inyo, kundi ang hiyang pilit ninyong ibinabalot sa iba. Hawak ko ang bawat resibo, bawat lihim, at bawat sentimong ninakaw ninyo sa mga taong walang laban. Ngunit sa sandaling ito, habang dumadampi ang malamig na hangin ng Batangas sa aking pisngi, isang katotohanan lang ang malinaw. Ako ang huling taong aakalain ninyong wawasak sa inyong kaharian. Isang lihim ang baon ko sa aking bulsa, isang maliit na kislap na magsisilbing mitya ng inyong katapusan. Ito ba ang isusukli mo sa lahat ng kabutihang ipinakita namin sa iyo, Tessa? Ang pagnakawan ang pamilyang nagbigay sa iyo ng matitirhan at dangal? Ang boses ni Lorenzo Villarreal ay tila matalas na kidlat na pumuputok sa gitna ng engrandeng bulwagan. Kasunod niyon ay ang isang malakas na sampal na nagpalingon sa aking mukha at nag-iwan ng lasa ng bakal sa aking bibig. Ang paligid ay biglang tumahimik. Tanging ang tunog ng mga mamahaling kubyertos at ang bulong ng mga bisitang nakasuot ng barong at saya ang maririnig. Hinarap ko siya. Hindi ako kumurap, hindi ako nanginginig. Pinunasan ko ang bahid ng dugo sa dulo ng aking labi gamit ang aking hintuturo, habang ang aking isip ay tila isang computer na kasalukuyang nag-a-audit ng bawat emosyong nakikita ko sa kanyang mukha. Lorenzo, sapat na ang sampal na iyan para bayaran ang 10 taon nating pagkakaibigan. Mahinahon kong sabi, ang boses ko ay kasing lamig ng sementong kinatatayuan ko. Huwag mong gamitin ang pagkakaibigan natin para pagtakpan ang pagiging kriminal mo. Singhal ni Doña Esperanza. Nakatayo ang matanda sa tabi ng kanyang anak. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang rosaryo, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Nasa bulsa mo ang Maria Clara necklace. Nakita ni Milagros nang itago mo yon sa iyong apron. Lumingon ako kay Doña Milagros, ang kapitbahay na kanina pa nakatutok ang cellphone sa akin. Kasalukuyang naka-livestream ang bawat segundo ng aking kahihiyan. Nararamdaman ko ang pag-akyat ng tensyon sa loob ng mansyon. Tessa, mahiya ka naman, Yuhan. Sigaw ni Milagros sa harap ng camera. Ang bait-bait ng mga Villarreal sa'yo, tapos gagawin mo ito sa mismong anibersaryo ng kamatayan ng asawa ni Lorenzo? You're such a social climber, a snake in the grass. Tumingin ako sa orasan sa pader. 8:00 na ng gabi. Mayroon na lamang akong 3 minuto bago dumating ang mga pulis na tinawagan ni Doña Esperanza. Kailangan kong kumilos ng mabilis bago pa tuluyang maisara ang bitag na ito sa aking leeg. Lorenzo, tawag ko sa kanyang pangalan, pinuputol ang histerikal na pananalita ng kanyang ina. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ang palabas na ito? 5 minuto na lang at darating na ang mga awtoridad. Kapag pumasok sila sa pintong iyan, wala nang bawian. Isipin mo ang hiya na idudulot nito sa pangalang Villarreal. Binabantaan mo ba ako? Galit na bulyaw ni Lorenzo, akmang itataas muli ang kanyang kamay. Ibigay mo ang kwintas. Ngayon din. Hindi ako sumagot. Sa halip, dahan-dahan kong inabot ang aking cellphone sa bulsa ng aking uniforme. Ang mga mata ni Doña Esperanza ay naningkit. Tila ba natatakot siya sa kung anong pwedeng lumabas sa aking kamay. Hindi ko ibibigay ang kwintas, sabi ko habang pinipindot ang isang command sa aking screen. Dahil ang kwintas na hinahanap nyo ay wala sa akin. Inaudit ko ang laman ng vault ni Doña Esperanza 3 linggo na ang nakalilipas. Alam ko na ang original na Maria Clara necklace ay naisangla na sa isang casino financier sa Maynila noong nakaraang buwan para bayaran ang utang ni Lorenzo sa sugal. Ang mukha ni Lorenzo ay biglang nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng papel ang kanyang mga pisngi. Si Doña Esperanza naman ay tila nabulunan sa sarili niyang laway. Ang bulong ng mga bisita ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Anong kalokohan ito? Utal ni Lorenzo. Isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng mansyon, pinuputol ang huling hibla ng kanilang pag-asa. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. The police are here, Lorenzo, but they're not here for a thief. They're here for a forensic audit of the Villarreal Foundation's accounts. Ang Maria Clara necklace na suot ni Doña Esperanza ngayon, iyan ay isang peking replika. At ang tunay na magnanakaw sa pamamahay na ito ay ang taong kasalukuyang humahawak sa iyong braso. Bago pa makahuma ang matanda, dahan-dahan kong itinapat ang aking cellphone sa harap ni Doña Milagros, na hanggang ngayon ay naka-livestream pa rin. Isang audio recording ang nagsimulang tumugtog.
Isang usapan sa pagitan ni Doña Esperanza at ni Catalina, ang mayordoma, tungkol sa kung paano nila itatanim ang ebidensya sa aking silid upang pigilan ako sa pagsasalita tungkol sa pagkamatay ng aking kapatid. Tessa, patayin mo yan! Sigaw ni Doña Esperanza. Akmang susugurin ako, ngunit mabilis na bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang mga pulis, kasunod ang isang lalaking nakasuit at may hawak na folder. Si Padre Gabriel. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila ba isa siyang anghel na dala ang hatol ng kamatayan. Tumingin ako kay Lorenzo, na ngayon ay nakatitig sa akin nang may purong kilabot. Inayos ko ang aking buhok at tumalikod nang walang kahit isang luhang pumatak. Ang unang pako sa kabaong ng pamilya Villarreal ay naibaon ko na. Ngunit habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ang isang malamig na hawak sa aking balikat. Hindi pa tayo tapos, Tessa, bulong ni Catalina sa aking tenga. You forgot one thing. Ang tatay mo, nasa kamay ko. Napatigil ang aking hininga. Ang audit na akala ko ay perpekto, ay meron palang nakatagong utang na hindi ko nabasa. Ang bawat rehas na bakal sa aking harapan ay tila mga linyang humahati sa aking nakaraan at sa madugong kinabukasan na aking tinatahak. Habang ang lamig ng semento sa loob ng presinto ay unti-unting nanunuot sa aking mga paa, hindi ang takot ang namamayani sa akin, kundi ang isang malamig na kalkulasyon. Ang bulong ni Catalina tungkol sa aking ama ay isang hidden liability na hindi ko isinama sa aking unang pagtutuos. Ngunit kung inaakala nilang guguho ang aking mundo dahil dito, nagkakamali sila. Ang bawat pako na ibinabaon nila sa aking puso ay magiging mitya lamang ng mas matinding pagsabog. Tessa, magsalita ka na. Sabihin mo na kung nasaan ang orihinal na kwintas at baka matulungan ka pa ni Lorenzo. Ang boses ni Doña Milagros ay parang kaskas ng maruming kuko sa salamin. Nakatayo ang reyna ng chismis sa labas ng aking selda. Hawak pa rin ang kanyang cellphone na tila ba ang aking pagkakakulong ay ang pinakamalaking scoop ng taon. Sa likod niya, nakita ko si Lorenzo. Nakatingin siya sa akin nang may halo ng pait at pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot na matagal ko nang ibinaon sa limot. Ina-audit ko na ang lahat, Milagros, pati ang bank account mo na lihim na pinupondohan ni Doña Esperanza para sa bawat paninirang puri na ipinopost mo sa social media. Mahinahon kong sagot, ang aking boses ay hindi nanginig kahit isang saglit. Kung gusto mong manatiling viral ang live stream mo, siguraduhin mong pati ang sarili mong kahihiyan ay kasama sa coverage. Namutla si Milagros at mabilis na itinago ang kanyang phone. Lumapit si Lorenzo sa rehas, ang kanyang boses ay paos at puno ng tensyon. Tessa, why are you doing this? Bakit kailangan mong ipahiya ang pamilya ko sa harap ng lahat? Hindi ba sapat ang tulong na ibinigay namin sa tatay mo? Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Isang tinging kasing talim ng labaha. Ang tulong na galing sa nakaw na pera, Lorenzo, ay hindi kabutihan. Ito ay isang uri ng paniningil na walang resibo. Ang tatay ko, nasaan siya? Bago pa makasagot si Lorenzo, mabilis na pumasok ang isang pulis. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila ba may dala siyang balitang wawasak sa huling hibla ng aking katinuan. Ma'am Tessa, may tawag po galing sa Batangas General Hospital. Ang pasyenteng si Teodoro de la Cruz, pumanaw na po 10 minuto ang nakalilipas dahil sa cardiac arrest. Napatigil ang mundo ko. Ang tunog ng aking sariling paghinga ay tila naging isang malakas na dagundong sa aking pandinig. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumigaw. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtigas ng aking kamao. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng hapdi. Tatay! Bulong ko sa aking isipan, ngunit ang aking mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Tessa, I'm so sorry. I didn't know. Sabi ni Lorenzo, akmang aabutin ang aking kamay sa pagitan ng rehas. Mabilis kong binawi ang aking kamay. Tumingin ako sa kanya ng may purong puot na sadyang pinalalamig ng aking luhika. Huwag mo akong hawakan, Lorenzo. Ang bawat sentimong ninakaw ng pamilya mo sa pondo ng parokya ay siyang pumatay sa tatay ko. Ang shock nang malaman niyang pinararatangan niyo akong magnanakaw, yan ang huling pako sa kanyang kabaong. Lumingon ako sa sulok ng aking selda. Alam ko ang laro ni na Doña Esperanza at Catalina. Gusto nila akong pilayin sa pamamagitan ng pagkawala ng tanging taong mahal ko. Ngunit ang hindi nila alam,
Ang pagkamatay ni tatay ang siyang magpapalaya sa akin mula sa huling utang na loob na nagtali sa akin sa pamilya Villarreal. Officer, tawag ko sa pulis nang hindi tumitingin kay Lorenzo. Gusto kong makausap ang aking abogado at pakisabi kay Padre Gabriel handa na akong ibigay ang code para sa digital ledger ng pamilya Villarreal. Narinig ko ang mabilis na paghakbang ni Lorenzo palayo, ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila ba tumatakbo mula sa katotohanan. Pagkaalis niya, lumapit ang isang anino sa aking selda. Hindi ito pulis, hindi rin ito si Lorenzo. Si Catalina. Nakasuot siya ng kanyang uniforme ng mayordoma, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi pang alila. Ito ay ngiti ng isang taong akala ay tapos na ang inventory ng aking buhay. Sayang ang tatay mo, Tessa. Kung ibinigay mo lang sana ang original na hard drive ni ate mo, baka buhay pa siya ngayon. Bulong ni Catalina, ang amoy ng kanyang murang tabako ay humahalo sa amoy ng selda. Ang hard drive na kinuha mo sa kwarto ko, Catalina, ina-audit mo na ba ang nilalaman yon? Tanong ko nang may isang mapanganib na ngiti. Napatigil ang matanda. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay dahan-dahang napalitan ng isang mantsa ng pag-aalinlangan. Anong ibig mong sabihin? Ang hard drive na iyon ay mayroong poison pill software. Sa sandaling isaksak iyon ni Doña Esperanza sa kanyang laptop, ang lahat ng files sa kanyang computer, pati na ang mga illegal na transaksyon niya sa ibang bansa, ay automatikong mag-e-email sa bawat news agency sa Maynila. Paliwanag ko habang dahan-dahang lumalapit sa rehas. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Catalina. "You're bluffing," sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay wala na sa tono. "Subukan niyo," hirit ko. Ngunit bago ang lahat, may nakita akong isang bagay sa ilalim ng unan ko sa seldang ito kanina bago ka dumating. Inilabas ko ang isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ni Padre Gabriel. Ang nakasulat doon ay nagpadala ng kakaibang kilabot sa aking katawan, isang piraso ng impormasyon na magbabago sa takbo ng aming gyera. The ledger is under the third tile of the nursery. Ang nursery room? Ang silid kung saan namatay ang asawa ni Lorenzo sa gitna ng sunog? Bakit doon itatago ang ebidensya ng pagnanakaw? Ang orasan sa pader ng presinto ay tumunog. Ang 12:00 ng hating gabi. Ang audit ay papasok na sa ikalawang yugto. At sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang mawawala sa pamilya Villarreal. Mawawala sa kanila ang bawat pader na itinuturing nilang protection. Sa loob ng banal na pader ng parokya, ang bulong ng mga deboto ay madalas na nagtatago ng mga sigaw ng katarungan na pilit ibinabaon sa limot. Akala ng marami, ang amoy ng insenso ay sapat na upang pabanguhin ang bulok na sistema ng aming bayan. Ngunit bilang isang accountant, alam ko na ang bawat dasal ay may katapat na transaksyon sa likod ng altar. Habang hinihintay ko ang aking huling pagkakataon na makalabas sa rehas na ito, isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa aking selda. Isang taong may hawak ng Biblia sa kamay, ngunit may dalang apoy ng paghihiganti sa kanyang mga mata. Narinig ko ang mahinang pagpihit ng susi sa bakal na pinto ng presinto. Pumasok si Padre Gabriel. Suot ang kanyang itim na sutana na tila ba nakikiisa sa aking pagluluksa. Hindi ko siya tiningnan ng direkta. Nanatili ang aking paningin sa maliit na bintana kung saan aninag ang sinag ng araw na hindi ko na maramdaman ang init. "Tessa, condolence. Nabalitaan ko ang nangyari sa iyong ama." Ang boses ni Gabriel ay malalim, may halong lungkot ngunit meron ding awtoridad na hindi mo aakalain sa isang pari. "Save your blessings for the dead, Father. Ang kailangan ko ngayon ay ang katarungan para sa mga buhay." Mahinahon kong sagot, habang dahan-dahan akong humaharap sa kanya. Inaudit ko ang kanyang tindig. Hindi siya nanginginig. Sa katunayan, mas matatag pa siya ngayon kaysa noong huli kaming mag-usap sa loob ng kumpisalan. "Attorney Salazar is already filing for your temporary bail. Pero bago ka lumabas, kailangan mong malaman ang totoong nilalaman ng ledger na hinahanap mo." Lumapit si Gabriel sa rehas. Sapat na upang maamoy ko ang amoy ng lumang papel na laging kasama niya. Ang Ciudad de Oro Project. Hindi iyon simpleng subdivision. It was a massive money laundering scheme para sa mga donasyon na galing sa ibang bansa para sa mga biktima ng bagyo. At ang kapatid mo, si Clara, Gagtat, nahanap niya ang trail ng perang iyon. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit nanatiling kalmado ang aking mukha. "Alam ko, Father, Clara didn't kill herself." Noong huli kaming mag-usap, sinabi niya sa akin na ang bawat zero sa audit report niya
ay may katapat na pangalan ng isang Villarreal. Hindi lang si Esperanza ang involved, Tessa. Ang simbahan, ginagamit nilang front ang parokya upang linisin ang dumi ng pamilya, pagtatapat ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Ang bawat butil niyon ay tila ba nagbibilang ng mga kasalanang hindi na mapapatawad. Gusto kong tulungan ka, hindi dahil sa tungkulin ko bilang pari, kundi dahil may utang din ang mga Villarreal sa aking ina. Tinitigan ko siya ng matagal. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa amin, isang sandaling puno ng pagkilala sa aming parehong sugat. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Are you really on my side? Or isa ka lang ding Villarreal na naghihintay ng tamang pagkakataon upang makuha ang shares mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Villarreal ang dugong dumadaloy sa akin, Tessa, ngunit ang katarungan ay walang apelyido. Inaudit ko na ang sarili kong konsensya. I want them to fall as much as you do. Dahan-dahan niyang iniabot sa akin ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy. Nang hawakan ko ito, naramdaman ko na mayroong manipis na siwang sa gilid niyon. Isang maliit na compartment na nagtatago ng isang micro SD card. Nandyan ang audit report na hindi natapos ni Clara. Nakuha ko iyan bago pa nila tuluyang sunugin ang kanyang mga gamit. Bulong niya. Ang clue tungkol sa third tile sa nursery, iyon ang access key para sa digital vault na hindi kayang pasukin ni Esperanza. Naramdaman ko ang muling pag-init ng aking dugo. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nagsisimula ng magtagpi-tagpi. Ang nursery room ay hindi lang basta silid. Ito ang ground zero ng lahat ng kanilang krimen. Maraming salamat, Father. Tapitat. Sabi ko habang maingat kong itinago ang krus sa loob ng aking suot na damit. Bago siya lumabas, huminto si Gabriel at lumingon sa akin. Mag-ingat ka, Tessa. Doña Esperanza is planning a charity gala bukas ng gabi sa mansyon. It's her way of showing the town na hindi siya apektado ng scandal. She will use that night to finalize the transfer of the remains of your sister's accounts. Hayaan mo siyang mag-celebrate, sabi ko nang may isang malamig at mapanganib na ngiti. Dahil ang charity gala na iyon ang magiging huling hapunan ng pamilya Villarreal. Nang makaalis si Gabriel, naupo ako sa malamig na semento. Inisip ko ang mukha ni tatay, ang mukha ni Clara at ang mukha ni Lorenzo noong sinampal niya ako. Inaudit ko ang aking nararamdaman. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Ang tanging natira ay ang isang matalim na determination. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binalot muli ng isang pamilyar na tunog. Ang mahinang yabag ng sapatos na gawa sa mamahaling balat. Isang figura ang tumayo sa harap ng aking selda. Hindi ito si Gabriel. Ito si Lorenzo. Ngunit hindi galit ang nasa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang lumang litrato, ang litrato ko at ng kanyang yumaong asawa na may nakasulat na, "Only she knows the truth." Tessa, ang boses ni Lorenzo ay nanginginig. Puno ng isang katotohanang ngayon lang niya natuklasan. Si Clara, bakit may suot siyang kwintas na katulad ng sa asawa ko sa larawang ito? At bakit ang petsa nito ay ang mismong araw ng sunog? Napatigil ang aking hininga. Ang audit report na hawak ko ay mayroon pang isang hidden liability na hindi ko inaasahan. Ang asawa ni Lorenzo at ang kapatid ko, mayroong koneksyon na mas malalim kaysa sa pera. Lorenzo, mahinahon kong sabi habang dahan-dahan akong tumatayo. Gusto mo ba talagang malaman ang katotohanan? O gusto mo lang protektahan ang dangal na matagal nang nabulok? Ang cliffhanger na ito ay nagbabago sa aming laro. Ang katarungan ay hindi na lang tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa isang sikretong kayang sunugin ang buong Batangas. Sa loob ng 3 buwan mula ngayon, ang bawat duming pilit nilang ikinukubli sa ilalim ng kanilang mga mamahaling alpombra ay ilalantad ko sa harap ng buong Batangas. Mapapanood ko ang pagguho ng tore ng kasinungalingan ng mapagkunwaring matandang iyon, habang ang kanyang bulag na anak ay magigising sa isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Hawak ko ang bawat resibo ng kanilang kataksilan. At sa huling pagtutuos, sisiguraduhin kong wala silang matitirang dangal, kahit isang kusing. Ngunit sa sandaling ito, habang nakakulong ako sa 4 na sulok ng seldang ito, ang tanging naririnig ko ay ang nakakarinding bulong ng mga taong ang tanging alam ay manira ng buhay ng iba. Tingnan niyo ang babaeng iyan. Akala mo kung sinong birhen, magnanakaw pala. Iyan ang napapala ng mga taong gustong umangat ang buhay sa maling paraan.
Ang boses ni Doña Milagros ay umalingaw-ngaw sa hallway ng presinto, kasing pait ng apdong pilit niyang ipinapakain sa bawat taong nakikinig sa kanyang livestream. Nakatayo siya sa labas ng rehas. Ang kanyang cellphone ay nakatutok sa aking mukha na tila ba ako ay isang hayop sa loob ng zoo. Sa likod niya, nakita ko ang aking biyenan, ang mapagkunwaring reyna na si Doña Esperanza, na dahan-dahang nagpapahid ng peking luha gamit ang kanyang randa na panyo. Lorenzo, stop wasting your time with that woman. Look at the photo she's holding. It's a fake. Sinadya niya iyan para lituhin ka, singhal ni Esperanza sa kanyang anak. Ang bawat salita niya ay puno ng kamandag. Pilit na binubura ang anumang pag-alinlangan sa isip ni Lorenzo. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakaupo sa malamig na semento, ang aking mga mata ay nakapako sa kawalan. Inaudit ko ang bawat tibok ng aking puso, matatag, malamig, at handa. Tessa, magsalita ka naman. Is this true? Did you really take this photo on the day of the fire? Ang boses ni Lorenzo ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Hawak pa rin niya ang duguang piraso ng larawan na nagpapakita sa aking kapatid at sa kanyang yumaong asawa. Dahan-dahan akong tumayo. Nilapitan ko ang rehas, sapat na upang maamoy ni Lorenzo ang amoy ng luma at maduming bakal na kasalukuyang tahanan ko. Lorenzo, sa mundong ito, ang mga tao ay nagsisinungaling, ngunit ang mga numero at ang petsa ay hindi. Bakit hindi mo itanong sa iyong ina kung nasaan siya noong 3:00 ng hapon, 10 minuto bago sumiklab ang apoy sa nursery? Walang hiya ka, bulyaw ni Esperanza. Akmang susugurin ako ngunit mabilis siyang napigilan ng rehas. How dare you question my integrity? Lorenzo, do you hear her? She's gaslighting us. Pinapatay niya ang dangal ng pamilya Villarreal. Ina-audit ko na rin ang bank account mo, Doña Milagros. Lumingon ako sa kapitbahay na chismosa, na ngayon ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Isang malaking transfer mula sa Villarreal Foundation noong nakaraang buwan. Para saan yon? Para sa bawat fake news na ipinupost mo sa social media laban sa akin? Or para manatiling sarado ang bibig mo tungkol sa nakita mo sa pantalan noong gabing nawala ang mga dokumento ng kumpanya? Biglang namutla si Milagros. Ang kanyang cellphone ay dahan-dahang bumaba. At sa unang pagkakataon, nawala ang mapang-asar na ngiti sa kanyang mga labi. Lorenzo, don't listen to her. She's crazy. Sigaw ni Milagros. Ngunit huli na. Ang bawat tao sa presinto ay nagsimulang magbulungan. Ang anino ng duda ay nagsisimula ng lumaki. Mayroon kang 2 oras, Lorenzo. Mahinahon kong sabi habang tinititigan ang kanyang mga mata. 2 oras bago magsimula ang charity gala sa mansyon. Kapag hindi mo nahanap ang susi sa ilalim ng 3 tile sa nursery, hinding-hindi mo malalaman kung sino ang pumatay sa asawa mo. At kapag natapos ang orasan, kusanang lalabas ang katotohanan sa bawat screen sa bulwagang iyon. Anong susi? Anong sinasabi mo? Hysterical na tanong ni Esperanza. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa pagkakahawak sa kanyang rosaryo. Hindi ko na sila sinagot. Tumalikod ako at muling naupo sa dilim ng aking selda. Narinig ko ang mabilis na paghakbang ni Lorenzo palayo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang timer na nagbibilang ng kanilang nalalabing oras. Tessa, hindi mo alam ang kinalaban mo. Bulong ni Esperanza bago siya tuluyang umalis. Ang kanyang boses ay tila huni ng ahas sa gitna ng gabi. Nang tumahimik ang paligid, kinuha ko ang maliit na butones ng aking uniforme na itinago ko sa ilalim ng aking kuko. Maingat ko itong pinindot. Ito ay hindi lamang butones. Ito ay isang transmitter na nakakonekta sa digital vault ni Clara. Ngunit sa gitna ng aking pagkilos, isang tunog ng notification ang yumanig sa aking bulsa. Isang text mula sa isang unknown number. Tessa, stop the audit, or the children won't make it to the gala. Napatigil ang aking hininga. Ang audit na akala ko ay kontrolado ko ay mayroon palang liability na hindi ko inaasahan. Ang mga bata, ang 3 anak ni Lorenzo na itinuring kong sariling dugo, ay nasa kamay na ng taong handang sumunog sa lahat para sa dangal. Lumingon ako sa bintana ng selda. Ang langit ng Batangas ay nagsisimula ng magdilim, hudyat ng paparating na bagyo. At sa gabing ito, walang sino mang Villarreal ang makakatakas sa lupit ng aking paniningil, kahit buhay pa ang maging kabayaran. Sa loob ng 1 oras mula ngayon, ang bawat haligi ng mansyong ito na itinayo sa dugo ng aking pamilya
ay muling yayanig sa aking pagbabalik. Mapapanood ko ang pagkaputol ng mga taling humahawak sa mga anino ni Doña Esperanza at Catalina, habang ang bawat bisita sa gala ay nagiging saksi sa mantsa ng kanilang mga kamay. Hawak ko ang bawat alas, hawak ko ang bawat sikreto, at sa bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng bulwagang iyon, sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang bigat ng katarungang matagal na nilang iniiwasan. Ngunit sa sandaling ito, habang nilalagdaan ko ang aking pansamantalang paglaya, isang malamig na hangin lamang ang sumasalubong sa aking paglabas. Isang babala na ang bitag ay mas malalim pa kaysa sa aking inaakala. "You're free for now, Tessa, pero huwag mong isiping tapos na ito." Ang boses ng pulis ay tila isang malabong ingay habang kinukuha ko ang aking mga gamit. Hindi ko siya sinagot. Sa labas ng presinto, naghihintay si Padre Gabriel sa loob ng kanyang lumang sasakyan. Ang amoy ng basang kalsada at ang papalapit na bagyo ay humahalo sa amoy ng insenso na nakakapit sa kanyang suot. "Salamat, Gabriel," mahinahon kong sabi habang sumasakay ako. "The children, nahanap na ba sila?" "Lorenzo is with them now. Doña Esperanza had them brought to the parish for a special blessing bago ang gala. It was a distraction, Tessa, isang paraan para pigilan ka." Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. "Distraction o hindi, hindi ako titigil. Dalhin mo ako sa mansyon," utos ko. Ang aking puso ay tumitibok ng may kaayusan, parang isang relo na nagbibilang ng bawat sentimong dapat nang singilin. Pagdating namin sa mansyon ng mga Villarreal, ang paligid ay punong-puno na ng mga sasakyan. Ang kislap ng mga ilaw ay tila mga mapanuring mata na nakatitig sa bawat dumi ng lipunan. Naglakad ako papasok, suot ang aking luma ngunit malinis na uniforme. Ang mga bulungan ng mga bisita at ang mapanghusgang tingin ni Doña Milagros mula sa malayo ay hindi ko ininda. Inaudit ko ang bawat anggulo ng silid. Ang bawat tawa ay may katapat na kasinungalingan. Sa dulo ng grand staircase, hinarang ako ni Catalina. Ang kanyang ngiti ay mapang-api, suot ang kanyang pagiging mayordoma na tila ba siya ang reyna ng kusina. "Anong ginagawa mo rito, magnanakaw? Wala ka ng lugar sa pamamahay na ito," singhal ni Catalina, sapat na upang marinig ng mga kalapit na bisita. Lumapit ako sa kanya, sapat na upang maamoy niya ang lamig ng seldang kanggagaling ko lang. "Catalina, inaudit ko na ang records ng Bilibid Prison. Alam ko na ang anak mo ay hindi nakulong dahil sa pagnanakaw, kundi dahil kinuha niya ang kasalanan ng asawa ni Lorenzo kapalit ng tulong ni Doña Esperanza. You're not her servant, Catalina. You're her accomplice. At ang utang na loob mo ay kasalukuyan na ring nag-i-interest sa impyerno." Nawala ang kulay sa mukha ni Catalina. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na inayos ang kanyang apron. Bago pa siya makasagot, nilagpasan ko siya at dumiritso sa ikalawang palapag. Sa nursery room, nadatnan ko si Lorenzo sa loob, nakatayo sa gitna ng silid na tila ba isang ligaw na kaluluwa. Ang silid na ito, na naging saksi sa kamatayan ng kanyang asawa, ay balot ng katahimikan na pinuputol lamang ng tunog ng hangin sa labas. "Tessa, bakit ka narito?" sabi ng mga pulis. "Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila, Lorenzo. Pakinggan mo ang sinasabi ng mga pader na ito," sabi ko habang lumuluhod sa tapat ng ikatlong tile mula sa bintana. Kinuha ko ang isang maliit na pako mula sa aking bulsa at sinimulang prying ang gilid ng tile. Naririnig ko ang mahinang tunog ng semento na dahan-dahang pumuputok, isang tunog na para sa akin ay tila huni ng katotohanang nais ng lumabas. "Tessa, stop this! My wife died here! Huwag mo nang babuyin ang alaala niya!" Sigaw ni Lorenzo, akmang pipigilan ako. "Ang asawa mo, Lorenzo, ay hindi namatay dahil sa aksidente. Namatay siya dahil nahanap niya ang trail ng perang ninakaw ng iyong ina." Hinarap ko siya, ang aking mga mata ay nagniningas sa malamig na puot. "Ang nursery na ito ay hindi altar ng pag-ibig niyo. Ito ay bookkeeping room ng inyong mga krimen." Sa isang malakas na pagpihit, naangat ko ang tile. Inasahan kong makikita ang ledger na sinasabi ni Gabriel. Ngunit sa halip na papel, isang duguang damit ng bata ang bumungad sa aming harapan. Ang damit na suot ng panganay na anak ni Lorenzo noong araw ng sunog, na may mga bakas ng uling at isang bagay na mas nakakatakot. Ang marka ng isang palad na gawa sa krudo. Napatigil ang hininga ni Lorenzo. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Hindi ito sa asawa ko. Hindi ito ledger," bulong ni Lorenzo,
Ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Inaudit ko ang pattern ng sunog sa records ng bumbero Lorenzo, sabi ko habang dahan-dahang kinukuha ang damit. Ang apoy ay hindi nagsimula sa kuryente. Nagsimula ito sa labas ng pinto. At ang damit na ito, bakit ito nakatago rito? Mula sa pintuan ng nursery, narinig namin ang isang mahina ngunit matalim na tunog ng pagpalakpak. Nakatayo roon si Doña Esperanza. Hawak ang kanyang rosaryo, ang kanyang mukha ay hindi na nagpapanggap na banal. Matalino ka talaga, Tessa. Pero gaya ng bawat mahusay na accountant, nakalimutan mo ang depreciation ng ebidensya, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng sementong tinatapakan ko. Lorenzo, ibigay mo sa akin ang damit na iyan. Iyan ang huling piraso na magpapatunay na ang asawa mo ang nagsimula ng sunog upang patayin ang sarili niyang mga anak. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang laro ay naging isang madugong audit. Ang bawat salita ni Esperanza ay isang bago at nakakalitong entry sa aming ledger. Nanay, anong sinasabi mo? Tanong ni Lorenzo. Ang kanyang mundo ay kasalukuyan nang gumuho sa kanyang harapan. Tingnan mo ang iyong cellphone, Lorenzo. Hirit ko, pilit na pinapanatili ang katinuan. Ang video na ipinadala ni Gabriel, panoorin mo kung sino ang huling lumabas sa nursery bago ilock ang pinto mula sa labas. Ang cliffhanger na ito ay nagpapatigil sa bawat hininga sa loob ng silid. Sino ang tunay na halimaw na nagkukubli sa likod ng dangal? At handa ba si Lorenzo na harapin ang katotohanang ang sarili niyang ina ang siyang pumatay sa kanyang kaligayahan? Isang taon mula ngayon, aalalahanin ko ang gabing ito, hindi bilang simula ng aking pagkatalo, kundi bilang ang pundasyon ng aking huling tagumpay. Mapapanood ko ang bawat piraso ng kasinungalingan na binuo ni Doña Esperanza na maglalaho na parang usok sa harap ng katotohanan. Hawak ko ang bawat alas, bawat lihim na ugnayan, at ang bawat banta na ipinupukol nila ay magsisilbing lakas upang tuluyan silang itapon sa kawalan. Ngunit sa sandaling ito, habang nakatitig kami ni Lorenzo sa screen ng cellphone, isang katotohanan lang ang nanunuot sa aming isipan. Ang kaaway ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa mismong pusong pilit naming pinoprotektahan. Panoorin mo, Lorenzo. Inaudit ko ang oras ng bawat galaw sa mansyong ito. Ang katotohanan ay hindi marunong kumurap. Ang boses ko ay parang yelo na humihiwa sa mainit na tensyon sa loob ng nursery room. Sa maliit na screen, lumitaw ang isang malabong footage mula sa isang lumang security camera na lihim na itinago ni Clara. Nakita namin ang isang anino, isang babaeng nakauniporme ng mayordoma, may hawak na mitsa, habang si Doña Esperanza ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, mahigpit ang hawak sa kanyang rosaryo. Isang mabilis na pagpihit ng susi, at ang pinto kung nasaan ang asawa ni Lorenzo ay tuluyan ng sinarado bago sumiklab ang unang kislap ng apoy. Hindi ito totoo, bulong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay tila huling hininga ng isang taong nalulunod. Bakit? Huwag kang maniwala sa kanya, Lorenzo. Manipulation yan ng mga De La Cruz. Singhal ni Doña Esperanza. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ko ang panginginig ng kanyang mga labi. Hindi ko na sila hinintay na matapos sa kanilang drama. Isang sulyap lang kay Padre Gabriel na nakatayo sa pintuan, at alam ko na ang susunod na hakbang. Mabilis kaming lumabas ng mansyon bago pa makatawag ng security si Esperanza. Dinala ako ni Gabriel sa isang liblib na bahagi ng dalampasigan sa Batangas, kung saan ang tanging maririnig ay ang marahas na paghampas ng mga alon sa mga bato. Ang amoy ng dagat at ang lamig ng papalapit na bagyo ay tila nagpapakalma sa naglalagablab kong isipan. Naupo kami sa isang lumang bangka na nakataob sa buhangin. Tessa, hindi lang ang katarungan para sa kapatid mo ang nakataya rito, simula ni Gabriel. Tinanggal niya ang kanyang suot na salamin at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Gusto kong malaman mo kung bakit ako nakikialam sa audit na ito. Bakit nga ba, Father? O baka dapat kitang tawaging Lorenzo rin? Mahinahon kong hirit habang tinititigan ang kanyang bawat reaksyon. Bumuntong hininga siya. Ang tunog ng kanyang paghinga ay sumabay sa ingay ng hangin. Inaudit ko na ang aking nakaraan, Tessa. I am Gabriel Villarreal. Anak ako sa labas ni Don Lorenzo Sr. Ang mansyong yon, ang pangalang Villarreal, ay bunga ng pagtatakwil sa aking ina upang mapanatili ang dangal na laging sinasabi ni Esperanza. I'm his half-brother.
Naramdaman ko ang kakaibang kuryente sa pagitan naming dalawa. Isang tensyong hindi ko inaasahan. 2 taong itinapon, 2 taong ginawang anino sa loob ng sarili nilang bayan. Inabot ni Gabriel ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla sa gitna ng aking kaguluhan. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa amin, sapat na upang marinig ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi mo kailangang gawin itong mag-isa, Tessa. We are both outcasts in their world. Bulong niya, ang kanyang mukha ay malapit na sa akin. Sapat na upang maamoy ko ang pamilyar na amoy ng insenso at kape. Ngunit bago pa lumalim ang sandaling iyon, isang matalim na tunog ng pagbasag ng kristal ang bumasag sa katahimikan. Ang baso ng tsaa na hawak ko ay biglang nagkadurog-durog sa aking kamay. Isang sniper shot mula sa madidilim na puno sa itaas ng dalampasigan ang muntik nang tumama sa aking ulo. Dapat, Tessa, dapat, Cloud, sigaw ni Gabriel habang marahas niya akong hinila pababa sa buhangin. Ang tunog ng isa pang putok ay umalingaungaw sa gabi, pinuputol ang huling hibla ng kapayapaan. Hindi na lang ito audit ng pera at dangal. Ito ay naging isang madugong inventory ng aming mga buhay. They're here, Tessa. Hindi sila titigil hanggat hindi nabubura ang bawat entry na hawak natin. Sabi ni Gabriel, habang mabilis kaming gumagapang patungo sa kanyang sasakyan. Hayaan mo silang bumaril, Gabriel. Sabi ko nang may isang mapanganib na ngiti sa gitna ng takot. Dahil ang bawat bala na ginagamit nila ay may katapat na resibo sa aking ledger. At sa pagdating ng bukas, sisiguraduhin kong sila ang mauubusan ng bala. Habang humaharurot ang aming sasakyan palayo sa dalampasigan, nakatanggap ako ng isang automated alert sa aking phone. Isang notification mula sa Villarreal Foundation accounts. Large-scale withdrawal detected, 50 milyong piso. Destination, anonymous offshore account. Ang cliffhanger na ito ay nagpapatunay na ang demonyo ay kasalukuyan nang nag-iimpake ng kanyang mga ninakaw. Ang giyera ay hindi pa tapos at sa susunod na kabanata, sisiguraduhin kong ang bawat sentimong kinuha nila ay magiging mitya ng kanilang sariling impyerno. Sa loob ng ilang oras mula ngayon, ang matapobreng byuda na nag-akalang ang pangalan niya ay batas, ay gagapang sa gitna ng bulwagan upang pulutin ang mga barya ng kanyang nasirang reputasyon. Mapapanood ko ang bawat butil ng pawis na mamumuo sa kanyang noo habang ang bawat taong niloko niya ay isa-isang tatalikod sa kanya. Hawak ko ang huling piraso ng audit na magpapabagsak sa kanyang tore ng kasinungalingan, ngunit bago ang lahat, kailangan ko munang harapin ang lason na sadyang ibinalot niya sa anyo ng isang banal na layunin. May isang sikretong kasalukuyang nakatago sa ilalim ng aking suot na itim na gown, isang digital na mitya na sadyang itinakda upang sumabog sa harap ng bawat kamera sa loob ng mansyon. Huwag kang tumingin sa akin na parang ako ang kriminal, Tessa. Isipin mo ang hiya ng pamilya bago mo ituloy ang kahibangan na ito. Isang hamak na yaya ka lang na pinasok namin sa aming tahanan. Huwag mong piliting maging higit pa sa iyong kinalalagyan. Ang boses ni Doña Esperanza ay parang kalansing ng pilak sa gitna ng marangyang charity gala. Puno ng awtoridad, mapagkunwari at nakakasulasok ang tamis. Nakatayo siya sa gitna ng bulwagan, pinaliligiran ng mga pinakamayayamang pamilya sa Batangas, habang mahigpit niyang hawak ang kanyang mamahaling baso ng champagne. Ang kislap ng kanyang mga brilyante ay tila mga mapanuyang mata na nakatitig sa aking simpleng ayos. Hindi ako kumibo. Inayos ko ang aking pagkakatayo at tiningnan siya ng diretso sa mata, walang bakas ng emosyon, kasing lamig ng yelong natutunaw sa kanyang inumin. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ni Padre Gabriel sa aking tabi habang dahan-dahan niyang hinawakan ang aking siko, isang haplos na nagbibigay ng init sa gitna ng nagyayelong tensyon. Ang amoy ng kanyang insenso ay pilit na nilalabanan ang matapang na pabango ng mga bisita. Tama na! Let the audit speak for itself! Malamig na singit ni Lorenzo. Nakatayo siya sa pagitan namin. Ang kanyang mukha ay parang isang lupang bitak-bitak sa tindi ng dinalang katotohanan mula sa nursery room. Audit? Isang pirasong papel ang pakikinggan mo kaysa sa sarili mong ina, Lorenzo? Tawa ni Esperanza. Isang tunog na parang kiskis ng patalim sa porselana. Lumingon siya sa mga bisita. Ang kanyang boses ay biglang lumakas, sadyang kinuha ang atensyon ng lahat. Mga kaibigan, paumanhin sa eksenang ito. Ang babaeng ito, ang dating yaya na inakala naming kapamilya, ay kasalukuyang ginagamit ang aking anak
upang pagnakawan ang ating pundasyon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang bawat titig nila ay parang mga palaso na sadyang ipinupukol sa aking dangal. Nakita ko si Doña Milagros na mabilis na itinaas ang kanyang cellphone, handang-handa na ilunod ako sa social media. Sa loob ng aking isipan, binibilang ko ang bawat segundo. Ang countdown ng withdrawal detection ay kasalukuyang nasa huling yugto na. Esperanza, tawag ko sa kanyang pangalan ng walang anumang titulo, sapat na upang maging sanhi ng isang nakabibinging katahimikan sa buong bulwagan. Inaudit ko na ang bawat butas ng inyong foundation. Noong 12:00 ng hating gabi, habang nagdarasal kayo sa harap ng altar, meron kayong inilipat na 50 milyong piso patungo sa isang dummy account sa Cayman Islands. Gusto niyo bang ipakita ko sa malaking screen sa likuran niyo ang bawat detalye ng transaksyong iyon? Napatigil ang matanda. Ang kanyang nanginginig na kamay ay naging dahilan upang bahagyang tumalsik ang alak sa kanyang suot na gown. Ngunit gaya ng isang batikang trasan ng alta sosyedad, mabilis siyang nagpalit ng anyo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, ang kanyang paghinga ay naging mabilis, at dahan-dahan siyang napahawak sa kanyang dibdib. Lorenzo, ang puso ko. Hindi ko na kaya ang paninirang ito. Bulong ni Esperanza bago siya dahan-dahang bumagsak sa sahig, isang perpektong serya ng paggalaw na tila bahango sa isang pelikula. Mama! Sigaw ni Lorenzo, mabilis siyang lumuhod sa tapat ng kanyang ina. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga sigaw ng tumawag ng ambulansya at walang hiya ka, Tessa, pinatay mo ang matanda, ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Si Milagros ay kasalukuyan nang sumisigaw sa kanyang livestream tungkol sa kalupitan ng mamamatay taong yaya. Tiningnan ko ang nagaganap na eksena mula sa aking kinatatayuan. Hindi ako natinag. Sa halip na tumulong, kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-swipe sa isang particular na application. The medical audit is ready, Lorenzo, sabi ko. Ang aking boses ay nangingibabaw sa ingay ng paligid. Tingnan mo ang pulso ng iyong ina. Ang smartwatch na suot niya, na ako rin ang bumili para sa kanyang kalusugan, ay kasalukuyang nagpapadala ng real-time data sa server ko. Ang blood pressure niya ay normal. Ang heart rate niya ay hindi tumataas. It's a fake stroke, Lorenzo. Isang huling manipulasyon upang takasan ang katarungan. Napatigil si Lorenzo. Dahan-dahan niyang binitawan ang pagkakahawak sa kanyang ina. Tiningnan niya ang pulso ni Esperanza, pagkatapos ay tumingin siya sa akin nang may purong kilabot. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa buong mansyon ay biglang namatay. Sa gitna ng ganap na kadiliman, narinig ko ang isang mahina, ngunit matalim na tunog ng pagpihit ng kandado mula sa pintuan ng Grand Ballroom. Tessa, we need to leave now, Mami! Bulong ni Gabriel sa aking tenga. Ramdam ko ang kanyang mabilis na paghinga. Ngunit bago kami makahakbang, isang tunog ng notification ang sabay-sabay na tumunog sa bawat cellphone sa loob ng silid. Ang digital ledger ni Clara ay opisyal nang nabuksan. Ang cliffhanger na ito ay nagpapatunay na ang katotohanan ay may sariling liwanag. Ngunit sino ang unang tatamaan ng kidlat na ito sa gitna ng dilim? Sa gitna ng ganap na kadiliman, ang tanging liwanag na nagmumula sa mga cellphone ng mga bisita ay tila mga asul na mata ng 1,000 hukom na nakatitig sa bawat dumi ng pamilya Villarreal. Naririnig ko ang bawat singhap, ang bawat bulong na parang pukyutang nagkakagulo sa loob ng isang saradong kwarto. Ang bawat pahina ng ledger ni Clara na kasalukuyang binabasa ng mga tao ay isang sampal na hinding-hindi mahuhugasan ng kahit anong yaman. Nakatayo ako sa gitna ng bulwagan, kasing tigas ng isang haligi, habang pinapanood ko ang unti-unting pagguho ng reyna ng kasinungalingan. Tessa, anong ginawa mo? Ang boses ni Lorenzo ay puno ng pait. Isang mahinang hiling ng isang lalaking ngayon lang nakakita sa tunay na anyo ng kanyang ina. Hindi ako sumagot. Tumingin ako kay Esperanza. Wala na ang pagiging biktima sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa sahig, pinagpag ang kanyang gown at tumitig sa akin ng may purong puot. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Security, kunin ang mga cellphone ng lahat. Ngayon din. Sigaw ni Esperanza, ngunit ang kanyang autoridad ay tila isang sirang plaka na wala nang nakikinig. Ang mga bisitang dati ay yumuyukod sa kanya ay kasalukuyan nang dahan-dahang lumalayo. Tila ba ang kanyang presensya ay isang nakakahawang lason. Sa gitna ng kaguluhan,
naramdaman ko ang isang mahigpit na hawak sa aking braso. Si Catalina. Ang amoy ng kanyang murang tabako ay nanunuot sa aking ilong sa gitna ng kadiliman. Tessa, halika rito. Mayroon tayong kailangang kunin sa likod bago makarating ang mga pulis. Bulong ni Catalina, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Ang orihinal na hard drive ni Clara nasa vault sa kusina. Kapag nakuha iyon ni Esperanza, mabubura ang huling entry na kailangan mo para ipakulong siya. Napatigil ako. Inaudit ko ang bawat tono ng kanyang boses. Mayroong isang butas sa kanyang sinasabi, isang irregularity na hindi ko dapat palampasin. Ngunit kailangan ko ang hard drive na yon. Ang digital copy ay hindi sapat sa harap ng mga abogadong binayaran ng pamilya Villarreal. Gabriel, sumama ka sa amin, sabi ko kay Padre Gabriel. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga security guard ay marahas na humarang sa pagitan namin. Ang tunog ng mga yabag ng mabibigat na sapatos sa marmol ay tila isang martilyo na pumupunit sa aming alyansa. Pumunta ka na, Tessa. Ako ang bahala rito. Sigaw ni Gabriel habang pinipigilan niya ang mga lalaking gustong lumapit sa akin. Sumama ako kay Catalina patungo sa madidilim na pasilyo ng mansyon. Ang bawat hakbang namin ay lumilikha ng isang ritmo ng kaba sa aking dibdib. Ngunit ang aking isip ay nananatiling nakapako sa katarungan. Pagdating namin sa isang abandonadong bodega sa likod ng kusina, huminto si Catalina at kinuha ang isang maliit na itim na kahon mula sa ilalim ng mga lumang mesa. Narito na, Tessa, ang huling alas ng kapatid mo, sabi ni Catalina habang iniabot niya sa akin ang hard drive. Nang hawakan ko ang bakal na lalagyan, naramdaman ko ang lamig nito. Ngunit kasabay niyon ay ang biglang pag-ilaw ng paligid. Ang mga dambuhalang industrial lights ng bodega ay sabay-sabay na bumukas, bumubulag sa aking paningin. Narinig ko ang mahina ngunit matalim na tunog ng pagpalakpak. Lumingon ako at nakita ko si Doña Esperanza, kasama ang kanyang mga armadong tauhan. Wala siyang suot na rosaryo ngayon. Sa halip, hawak niya ang isang piraso ng papel, ang aking warrant of arrest, na may petsang bukas. Accountants make mistakes too, Tessa. You were too focused on the ledger, you forgot to check the security of your own loyalty. Tawa ni Esperanza, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Tumingin ako kay Catalina. Nakatayo na siya sa tabi ni Esperanza, ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagsisisi. Inaudit ko ang bawat pangako niya sa akin sa loob ng maraming buwan. Lahat ng iyon ay mga phantom entries lamang upang dalhin ako sa bitag na ito. Sorry, Tessa, business is business. Ang kalayaan ng anak ko ang tanging puhunan na mayroon ako, malamig na sabi ni Catalina. You're surrounded, Tessa. Hirit ni Esperanza habang dahan-dahang lumalapit. The gala is a disaster, yes. Pero ang hard drive na hawak mo, yan ang magiging katibayan na ikaw ang nagnakaw sa kumpanya at si Clara ang iyong kasabwat. I will rewrite the history of this family tonight, and you will be the only villain. Nanatili akong tahimik. Hindi ako nanginginig kahit na nakatutok ang mga baril sa akin. Dahan-dahan kong itinaas ang hard drive, pinagmamasdan ang bawat detalye nito sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Inaudit niyo ba ang hard drive na ito bago niyo ibinigay sa akin, Catalina? Mahinahon kong tanong, ang aking boses ay parang isang patalim na humihiwa sa katahimikan. Anong sinasabi mo? Tanong ni Esperanza. Ang kanyang kilay ay nagsimulang magsalubong. Ang hard drive na ito, meron itong built-in GPS tracker na direktang nakakonekta sa server ng NBI. Noong huli tayong mag-usap sa loob ng selda, alam kong bibitagin niyo ako. Kaya bago ako pumunta rito, ang bawat metadata ng pag-uusap niyo ni Esperanza kanina sa ballroom ay kasalukuyan ng idinidiskarga sa opisina ng mga awtoridad. Napatigil ang hininga ni Esperanza. Mabilis na tumunog ang isang notification mula sa kanyang sariling cellphone. Ang tunog ng bawat message na dumarating ay tila isang babala ng paparating na unos. At ang pinaka-importanting entry sa audit na ito? Pagpapatuloy ko habang dahan-dahan kong ibinababa ang hard drive sa sahig. Ang mga pulis na nasa labas, hindi sila darating para sa akin. Darating sila para sa Ciudad de Oro documents na kasalukuyang hawak ni Catalina. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ng bodega, ang umalingaw-ngaw sa buong silid, kasunod ang malakas na sigaw ng mga awtoridad mula sa labas. Ngunit sa gitna ng tensyon, napansin ko ang isang bagay na hindi ko isinama sa aking kalkulasyon. Ang amoy ng gasolina. Mula sa mga anino ng bodega, nakita ko ang isang pamilyar na figura
na may hawak na naglalagablab na mitsa. Hindi ito security ni Esperanza. Ito ang panganay na anak ni Lorenzo, si Miguel. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit at sakit, nakatitig ng diretso sa kanyang lola. Kung mamamatay si mama dito noon, mamatay din tayong lahat ngayon, sigaw ng bata. Ang cliffhanger na ito ay nagpapatunay na ang galit ay isang utang na hindi kayang bayaran ng pera. Ang audit ay hindi na lang tungkol sa ebidensya. Ito ay naging isang laban para sa kaligtasan, sa gitna ng nagbabagang apoy. Sa loob ng ilang taon, ang mga pilat na iiwan ng apoy na ito sa pundasyon ng pamilya Villarreal ay magsisilbing paalala na ang bawat kasalanan ay merong nakatagong interes. Mapapanood ko ang unti-unting pagtunaw ng bawat ginto at brilyanteng ipinagmalaki ni Doña Esperanza habang ang kanyang sariling dugo ang nagpapasiklab sa mitya ng kanyang katapusan. Hawak ko ang bawat ebidensya, hawak ko ang katarungan, at sa gitna ng nagngangalit na init, sisiguraduhin kong ang tanging matitira ay ang abo ng kanilang mga kasinungalingan. Ngunit bago ang lahat, kailangan ko munang iligtas ang kaisa-isang inosenteng buhay na naging biktima ng audit na ito, ang batang naghahanap lamang ng katotohanan sa gitna ng kadiliman. Miguel, anak, ibaba mo ang mitsyang iyan. Nabubaliw ka na ba? Ako ang lola mo. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Ang boses ni Doña Esperanza ay hindi na ang boses ng isang makapangyarihang asyendera. Ito ay boses ng purong takot, kasing nipis ng sinulid na pilit na humahawak sa kanyang buhay. Nakatayo siya sa tapat ng kanyang apo. Ang kanyang mamahaling gown ay nabahiran na ng amoy ng gasolina, habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa naglalagablab na apoy na hawak ng bata at sa mga dokumentong pilit niyang isinasalba. Binigyan mo kami ng lahat, Lola, pero ninakaw mo ang tanging bagay na mahalaga sa amin, si Mama. Ang sigaw ni Miguel ay pumatak na parang ulan sa gitna ng tuyong bodega. Narinig ko kayo, narinig ko ang recording ni Ate Tessa. Ikaw ang nag-utos na ilock ang pinto, pinanood mo siyang mamatay. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo sa pagitan ng mitya at ng pintuan ng bodega. Inaudit ko ang distansya, ang bilis ng hangin, at ang dami ng krudo sa sahig. Isang maling galaw at ang buong silid na ito ay magiging isang dambuhalang pugon. Tessa, do something! Pigilan mo ang bata! Singhal ni Catalina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagkakasala at pag-aalala. Sinubukan niyang lumapit kay Miguel, ngunit ang matalim na kislap ng galit sa mga mata ng bata ay nagpatigil sa kanya. Huwag kang lalapit, Catalina. Inaudit mo na ang katapatan mo kay Esperanza. Siguraduhin mong handa ka sa magiging final balance niyon, malamig kong sabi. Tumingin ako kay Miguel. Ang aking boses ay naging malumanay, kasing lambot ng dapit hapon sa Batangas. Miguel, tumingin ka sa akin. Alam kong masakit. Alam kong gusto mong matapos na ang lahat ng ito, pero hindi kailangang dumanak ang dugo mo para sa mga taong wala namang puso. Pero Ate Tessa, pinatay nila si Mama. Pinatay nila si Tito Teodoro. Hikbi ni Miguel, ang kanyang kamay na may hawak ng mitsa ay nagsisimula ng manginig. Sa sandaling iyon, ang pinto ng bodega ay marahas na bumukas. Pumasok si Lorenzo, hinihingal, ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis. Napatigil siya nang makita ang eksena, ang kanyang ina na nagmamakaawa, ang kanyang tauhan na taksil, at ang kanyang panganay na anak na handang manunog ng buhay. Miguel, anak. Bulong ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila ba ngayon lang siya nagising mula sa isang mahabang panaginip. Lorenzo, tulungan mo ako. Ang anak mo, papatayin ako. Sigaw ni Esperanza, dahan-dahang gumagapang patungo sa kanyang anak. Ma, is it true? Tanong ni Lorenzo. Hindi inaalis ang tingin sa dugo ang damit na hawak ko pa rin sa kabilang kamay. Inaudit ko ang bawat statement mo simula noong mamatay ang asawa ko. Bakit ang bawat insurance claim na nakuha natin ay napunta sa mga accounts na hindi ko alam? Bakit ikaw ang huling taong nakita sa CCTV ng nursery? Para sa pamilya ito, Lorenzo. Para sa atin. Bulyaw ni Esperanza, ang kanyang maskara ng pagiging banal, ay tuluyan ng nadurog. Isang tao lang ang nawala, pero nailigtas ang Villarreal Estates. Isang maliit na sakripisyo para sa dangal ng ating pangalan. Isang matunog na sampal ang bumasag sa katahimikan ng bodega. Hindi ako ang sumampal. Ito ay si Lorenzo. Ang tunog ng pagtama ng kanyang palad sa pisngi ng kanyang ina ay tila isang hatol na wala nang balikan. Ang dangal na itinayo sa bangkay ng asawa ko ay hindi dangal, Ma. Iyan ay isang sumpa, sabi ni Lorenzo,
Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Sa gitna ng tensyon, biglang nabitawan ni Miguel ang mitsa. Ang tunog ng pagbagsak ng apoy sa basang semento ay tila isang babala. Mabilis na kumalat ang apoy sa direksyon ng krudo. "Takbo! Labas na!" sigaw ni Lorenzo habang mabilis niyang binuhat si Miguel. Nagtangkang tumakbo si Doña Esperanza, ngunit sa kanyang pagmamadali, naipit ang kanyang gown sa ilalim ng isang dambuhalang mesa. Ang bawat kilos niya ay lalong nagpapasabit sa kanya sa gitna ng lumalaking apoy. "Catalina, tulungan mo ako!" sigaw ng matanda. Tumingin si Catalina kay Esperanza. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang huling audit ng kanyang katapatan. Inaudit niya ang buhay ng kanyang anak sa bilibid at ang 12 taong pagkaalipin sa pamilya Villarreal. Dahan-dahan siyang umatras, tinalikuran ang kanyang amo at naglakad patungo sa exit. "Sorry, Donya, inaudit ko na ang utang ko sa inyo. Paid in full na po," malamig na sabi ni Catalina bago siya tuluyang lumabas. Naiwan ako sa loob kasama si Esperanza na kasalukuyang pinaliligiran na ng usok. Inilabas ko ang aking cellphone at pinindot ang record button. "Magsalita ka na, Esperanza. Sabihin mo ang katotohanan tungkol sa kapatid ko at ililigtas kita," sabi ko. Ang aking boses ay nananatiling matatag sa gitna ng init. "Walang hiya ka, Tessa. Sige! Oo, ako ang nag-utos na patayin si Clara. Masyado siyang matalino. Nahanap niya ang mga ghost projects ko sa Ciudad de Oro. Ngayon iligtas mo ako." Sigaw ni Esperanza habang pilit na kumakawala. Pinindot ko ang save. Tumingin ako sa kanya ng huling beses. Isang tinging puno ng awa para sa isang kaluluwang kailanman ay hindi naging buo. Kumuha ako ng isang fire extinguisher sa gilid at mabilis na binuga ang foam sa direksyon ng kanyang gown. Sapat na upang makawala siya, ngunit hindi sapat upang maisalba ang mga dokumentong kasalukuyan ng kinakain ng apoy. "The audit is closed, Esperanza," sabi ko bago ako tumalikod at lumabas ng bodega. Paglabas ko, sinalubong ako ng malamig na ulan ng Batangas. Nakita ko si Lorenzo na nakayakap sa kanyang mga anak, habang si Padre Gabriel ay kasalukuyang nakikipag-usap sa mga pulis. Ang sirena ng mga bumbero ay umalingaw-ngaw sa buong bayan, isang tunog na para sa akin ay tila isang koro ng paglaya. Ngunit habang tinititigan ko ang naglalagablab na bodega, napansin ko ang isang bagay sa kamay ni Miguel. Ang maliit na hard drive na inakala kong nasunog sa loob. "Ate Tessa, nakuha ko po ito bago ako lumabas." Bulong ng bata. Kinuha ko ang hard drive. Nang tignan ko ang serial number nito, naramdaman ko ang panlalamig ng aking hininga. Hindi ito ang hard drive ni Clara. Ito ay ang orihinal na Ciudad de Oro ledger na matagal nang hinahanap ng gobyerno. Isang ledger na mayroong isang pangalang hindi ko inasahang makikita. Ang pangalan ng tatay ni Lorenzo at ang pangalan ng tatay ko. Ang cliffhanger na ito ay nagpapatunay na ang bawat pamilya ay merong nakatagong partnership sa kadiliman. Sino ang tunay na arkitekto ng aming paghihirap? At handa ba akong i-audit ang sarili kong dugo? Sa loob ng isang oras mula ngayon, ang bawat dambuhalang rebulto sa loob ng simbahan ay magsisilbing saksi sa pagbagsak ng pamilyang nag-akalang sila ang may-ari ng langit at lupa sa Batangas. Mapapanood ko ang bawat taong dating yumuyukod sa kanila na isa-isang tatalikod, dala ang galit ng mga taong pinagnakawan ng kinabukasan. Hawak ko ang bawat resibo, ang bawat dugo ang entry sa ledger ni Clara, at ang kaisa-isang katotohanang wawasak sa kanilang huwad na dangal. Ngunit sa sandaling ito, habang naglalakad ako patungo sa gitna ng plaza sa gitna ng kapistahan, isang malamig na katahimikan lamang ang baon ko, ang katahimikan ng isang bagyong handa ng maningil. Ang plaza ng bayan ay punong-puno ng mga makukulay na banderitas at amoy ng mga inihaw na pagkain. Ngunit ang saya ng fiesta ay tila isang manipis na belo lamang na nagtatago sa nagbabagang tensyon sa pagitan ng mga mamamayan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Esperanza. Nakasuot siya ng isang marangyang asul na terno, suot ang kanyang peking ngiti habang hawak ang mikropono. Sa tabi niya, si Doña Milagros ay abala sa pag-aayos ng angulo ng kanyang cellphone, handa na namang i-livestream ang susunod na kabanata ng kanilang kasinungalingan. Mga kababayan, alam kong lahat tayo ay nagulat sa trahedyang nangyari sa aming tahanan kagabi. Panimula ni Esperanza, ang kanyang boses ay nanginginig sa peking lungkot. Isang malupit na yaya ang nagtangkang sunugin ang aming alaala.
Ngunit sa kabila niyon, narito kami upang magbigay ng donasyon para sa ating parokya. Ang Villarreal Foundation ay hindi matitinag ng kahit anong kasamaan. Isang malakas na palakpakan ang ibinigay ng mga taong hindi pa nakakaalam sa katotohanan. Ngunit bago pa makahakbang ang matanda, upang iabot ang dambuhalang check sa simbahan, ang tunog ng aking mga hakbang sa semento ay kumuha ng atensyon ng lahat. Nilagpasan ko ang mga security guard na tila ba naging estatwa sa aking presensya. Suot ko ang aking itim na gown, hindi dahil nagluluksa ako, kundi dahil ito ang uniforme ng inyong paghuhukom. Tessa, paano ka nakalabas? Security, dakpin ang kriminal na yan. Sigaw ni Milagros sa kanyang livestream, pilit na inilalapit ang camera sa aking mukha. Hindi ko siya tiningnan. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa harap ni Esperanza. Ang amoy ng usok na nakakapit pa rin sa aking damit ay naging hudyat ng kanyang panlalamig. Inaudit ko ang kanyang mukha. Ang takot na pilit niyang itinatago sa likod ng makapal na makeup ay kasalukuyan ng nag-i-interest sa aking paningin. Esperanza, mahinahon kong sabi, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong plaza sa tulong ng sound system na kanina pa na-hack ni Padre Gabriel. Ina-audit ko na ang iyong charity donation. Ang bawat sentimo sa check na hawak mo ay galing sa Disaster Relief Fund na ninakaw niyo sa mga mangingisda ng bayang ito 10 taon na ang nakalilipas. Gusto niyo bang basahin ko ang mga pangalan ng mga taong namatay dahil sa gutom habang pinapataba niyo ang inyong bank account? Sinungaling ka! Wala kang ebidensya! Bulyaw ni Esperanza, ngunit ang kanyang kamay na hawak ang check ay nagsimula ng manginig. Lumingon ako sa dambuhalang LED screen sa likuran ng entablado, ang screen na dapat ay magpapakita ng mga accomplishments ng pamilya Villarreal. Sa isang mabilis na pagpihit ko sa butones ng aking relo, ang screen ay biglang nag-flash ng pula. Hindi mga litrato ng kawanggawa ang lumitaw. Doon sa harap ng buong bayan, lumabas ang digital ledger ni Clara. Ang bawat pangalan, bawat halaga, at bawat pirma ni Doña Esperanza at ng kanyang yumaong asawa ay naging kasing linaw ng sikat ng araw. Kasunod niyon ay ang video recording mula sa bodega. Ang pag-amin ni Esperanza na siya ang nag-utos na patayin ng aking kapatid at i-lock ang pinto ng nursery room. Nablot ng isang nakabibinging katahimikan ang buong plaza. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng mga tao at ang tunog ng hangin na humahampas sa mga banderitas. Inaudit ko rin ang buhay mo, Doña Milagros, sabi ko habang tinititigan ng kapitbahay na tsismosa. Ang bawat suhol na tinanggap mo upang manira ng puri ay nakatala rito. You're not a messenger of truth. You're just a paid accomplice of a murderer. Namutla si Milagros. Ang kanyang cellphone ay dahan-dahang nahulog sa sahig, na lumikha ng isang matalim na tunog ng pagkabasag sa semento. Sa sandaling iyon, ang galit ng taumbayan ay nagsimulang sumiklab. Ang mga bulong ay naging sigaw. Ang mga mangingisdang dating yumuyukod ay nagsimula ng humakbang palapit sa entablado. Magnanakaw, mamamatay tao! Ang sigaw ng isang matandang lalaki na nawalan ng lupa dahil sa mga Villarreal. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Lorenzo mula sa gilid ng entablado. Hindi siya lumapit sa kanyang ina. Lumapit siya sa mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng sakit na ngayon lamang nagkaroon ng lunas. Aminin ko ang lahat. Ang boses ni Lorenzo ay nanginginig ngunit puno ng pinalidad. Inaudit ko ang aking sariling pagkabulag. Ang asawa ko, ang kapatid ni Tessa, lahat sila ay biktima ng pangalang ito. Ngayong araw, ang bawat lupang kinuha ng pamilya ko ay opisyal nang ibabalik sa bayan sa ilalim ng pangangasiwa ni Tessa de la Cruz. Napaupo si Esperanza sa sahig ng entablado. Ang kanyang hiya ay tuluyan nang nadurog sa harap ng bawat taong itinuring niyang basura. Ang bawat brilyanteng suot niya ay tila naging mga mantsa ng dugo sa paningin ng lahat. Ngunit habang isinasagawa ang pampublikong audit na ito, isang mahinang tunog ng notification ang yumanig sa aking bulsa. Isang unknown message na may kasamang attachment. Ang ledger ay hindi pa tapos, Tessa. Check the sub-level entry. Napatigil ako. Tiningnan ko ang screen ng hard drive na hawak ko. Sa ilalim ng listahan ng mga kasabwat, may isang pangalang naka-encrypt sa pula. Isang pangalang magbibigay ng bagong kahulugan sa bawat sakripisyong ginawa ko. Ang mong cliffhanger na ito ay nagpapatunay na ang demonyo ay mayroong nakatagong mukha na mas malapit pa sa akin kaysa sa aking inaakala.
Sino ang tunay na nagpondo sa pagpatay kay Clara? At bakit ang pangalan ni Padre Gabriel ay lumilitaw sa listahan ng mga tumanggap ng allowance mula sa asyenda? Sa loob ng ilang oras mula ngayon, ang tanging matitira sa lupang ito ay abo at ang amoy ng sunog na kasakiman. Mapapanood ko ang paglamon ng apoy sa bawat pader na naging saksi sa aking paghihirap, habang ang langit ay umiiyak para sa mga kaluluwang hindi na mababalik. Hawak ko ang huling piraso ng katotohanan at sa gitna ng nagngangalit na init, sisiguraduhin kong walang sinumang Villarreal ang makakatakas ng hindi nagbabayad ng kanilang utang, maging duguman ang maging sukli. Ngunit bago ang huling hininga ng mansyong ito, may isang audit akong kailangang tapusin sa harap ng taong akala ko ay aking kaligtasan. Gabriel, huwag mo akong paikutin. Ina-audit ko na ang sub-level entries ng asyenda. Ang bawat allowance na tinatanggap mo buwan-buwan, it's not for the poor. It's the price of your silence, isn't it? Ang boses ko ay kasing malamig ng bakal sa gitna ng nagkakagulong plaza. Hinila ko si Padre Gabriel sa likod ng dambuhalang kampana ng simbahan, malayo sa mga matang nakatutok sa entablado. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, pilit na binabasa ang bawat kislap ng pagkakasala sa kanyang mukha. Ang amoy ng insenso na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ay tila naging amoy ng isang mabulok na sikreto. Tessa, hindi mo naiintindihan. Ginamit ko ang perang iyon para protektahan ang mga files ni Clara. Alam ni Esperanza na may hawak akong ebidensya, kaya binabayaran niya ako upang huwag lumapit sa mga autoridad. Ang boses ni Gabriel ay nanginginig. Isang tunog ng desperasyon na pilit kumakawala sa kanyang banal na anyo. Ginamit mo ang pera ng mga mangingisda upang maglaro ng spy sa loob ng sarili mong pamilya, Gabriel? Mahinahon kong hirit, bawat salita ay parang paghiwa ng scalpel sa isang sugat. Sa audit ng moralidad, isa ka ring bad debt. You used my sister's death to fund your own revenge. Bago pa siya makasagot, isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng kalsada patungo sa mansyon. Tumingala kami at nakita ang makapal at itim na usok na pumupunit sa madilim na langit ng Batangas. Ang mansyon ng mga Villarreal ay kasalukuyan ng nilalamon ng apoy. Ang mga bata si Leo, si Sofia at si Miguel. Ang sigaw ni Lorenzo ay narinig ko mula sa malayo. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at humarurot patungo sa naglalagablab na tahanan. Hindi ako nag-atubili. Sumama ako sa mabilis na pagtakbo patungo sa impyernong iyon. Pagdating namin, ang init ay tila sampal na humahagupit sa aming balat. Ang tunog ng nababali ng mga dambuhalang kahoy at ang pagbasag ng mga bintana ay tila mga huling hininga ng isang naghihingalong higante. Nadatnan namin si Doña Esperanza sa labas, pilit na pinipigilan ng mga bumbero, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok sa kanyang mga apo. Nakatitig siya sa vault room sa ikalawang palapag, kung saan naroon ang bawat orihinal na dokumento ng kanyang pagnanakaw. Ang ledger ko, ang mga alahas ko, bitawan niyo ako. Bulyaw ng matanda, ang kanyang asul na terno ay puno na ng uling at dumi. Nasaan ang mga bata, Esperanza? Sigaw ko habang dahan-dahan akong lumalapit sa pintuan ng mansyon. Nasa loob, kasama ni Catalina. Bulong ni Esperanza, ang kanyang boses ay puno ng isang nakakatakot na kawalan ng pakialam. Sabi ko sa kanya, i-lock ang pinto ng nursery room para hindi makalabas ang mga ebidensya. I didn't know the fire would spread that fast. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan sa gitna ng matinding init. Ang nursery room muli, ang lugar kung saan namatay ang asawa ni Lorenzo, ay muling magiging hantungan ng kanyang mga anak dahil sa kasakiman ng sarili nilang lola. Mabilis akong pumasok sa loob, nilalagpasan ang mga harang ng mga bumbero. Ramdam ko ang bigat ng usok sa aking baga, ngunit ang aking isip ay nananatiling nakapako sa katarungan. Sa dulo ng pasilyo nakita ko si Catalina. Nakaluhod siya sa harap ng pintuan ng nursery, pilit na pinipihit ang sirang kandado. Ang kanyang mga kamay ay puno na ng paso, ngunit hindi siya tumitigil. Tessa, tulungan mo ako, ang pinto, ayaw bumukas. Hikbi ni Catalina nang makita niya ako. Inaudit ko ang sitwasyon sa loob ng 5 segundo. Ang kisame sa itaas namin ay nagsisimula ng bumigay. Kinuha ko ang isang mabigat na estatwa ng tanso sa gilid at buong lakas na ibinalibag sa pinto. Isang matalim na tunog ng pagkawasak ng kahoy ang umalingaw sapat na upang makapasok kami. Sa loob nakita ko ang 3 bata na nakatago sa ilalim ng isang basang kumot.
Ligtas sila ngunit nanginginig sa takot. Mabilis naming binuhat ang mga bata. Ngunit bago kami makalabas, isang dambuhalang poste ng bahay ang biglang bumagsak sa pagitan namin at ng pintuan. Tessa, kunin mo ang mga bata, labas na! Sigaw ni Catalina habang pilit niyang itinutulak ang mga bata patungo sa bintana kung nasaan ang mga bumbero. Catalina, halika na, tawag ko. Umiling ang matanda. Ang kanyang mga binti ay naipit na sa ilalim ng nagbabagang poste. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang huling audit ng kanyang buhay. Ang huling entry na magbubura sa bawat pagkakamaling ginawa niya para kay Esperanza. Patawad, Tessa, ang lahat ng original na dokumento. Ang tunay na ledger ni Clara, nasa ilalim ng puntod niya. Huwag mong hahayaan na manalo ang matandang iyon. Huling habilin ni Catalina bago tuluyang gumuho ang kisame sa kanyang kinaroroonan. Nakalabas kami sa bintana, sinalubong ng malamig na hangin at ng mahigpit na yakap ni Lorenzo. Pinanood ko ang huling pagbagsak ng mansyon ng mga Villarreal. Ang bawat pangarap ni na Esperanza at ng kanyang asawa ay naging alikabok na lamang sa gitna ng gabi. Hinarap ko si Doña Esperanza na ngayon ay nakaluhod sa abo, umiiyak dahil sa pagkawala ng kanyang yaman. Lumapit ako sa kanya at inilapag ang duguang damit ng bata na nakuha ko sa nursery noong isang gabi. Esperanza, inaudit ko na ang iyong huling hantungan, mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay nangingibabaw sa ingay ng mga sirena. Wala nang natirang dangal, wala nang natirang yaman. Ang tanging entry na naiwan sa ledger mo ay ang pangalan ng bawat taong pinatay mo. Lumingon ako kay Padre Gabriel na nakatayo sa anino, hawak ang krus na gawa sa kahoy. May isang kislap sa kanyang mga mata na nagpaparamdam sa akin na mayroon pa palang isang hidden liability na hindi ko nakikita. Lumingon siya sa abo ng mansyon at dahan-dahang lumapit sa isang lihim na compartment sa ilalim ng pader na hindi natupok ng apoy. Napatigil ang aking hininga. Ang audit ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang huling pahina ng katotohanan ay kasalukuyan pa lamang isinusulat sa gitna ng nagbabagang abo. Isang taon na ang lumipas mula nang huling humupa ang naglalagablab na apoy sa mansyon ng mga Villarreal, at sa bawat araw na nagdaan mula noon, unt-unting nabura ang amoy ng usok sa aking buhay. Nakatayo ako ngayon sa dalampasigan ng Batangas. Tinitingnan ang dahan-dahang paghampas ng mga alon sa pampang. Ang bawat alon ay tila isang pahina ng ledger na hinuhugasan ng dagat. Nililinis ang bawat mantsa ng dugo at kasakiman na minsang nagtangkang lunurin ang aking pagkatao. Sa aking kamay, hawak ko ang huling piraso ng katotohanan, ang orihinal na ledger ni Clara na nakuha ko mula sa ilalim ng kanyang puntod. Gaya ng huling bilin ni Catalina, ang anino ng dangal ay opisyal na nang naglaho. Kumusta na ang mga taong naging bahagi ng aking madilim na audit? Si Doña Esperanza ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa Correctional Institute for Women. Wala na ang kanyang mga brilyante, wala na ang kanyang marangyang asul na terno. Sa loob ng rehas, ang kanyang pinakakinatatakutang hiya ay naging kaisa na ng kanyang pang-araw-araw na realidad. Balita ko ay wala nang nagnanais na bumisita sa kanya. Maging ang mga deboto sa simbahan na dati ay yumuyukod sa kanya, ay ginagawa na siyang halimbawa ng babala sa bawat sermon. Ang kanyang kapangyarihan ay naging alikabok, kasabay ng mansyong itinayo niya sa kasinungalingan. Si Padre Gabriel naman ay tuluyan ng umalis sa parokya. Ang huling bagay na kinuha niya mula sa abo ng mansyon ay ang lihim na testamento ng aming ama, isang dokumentong nagpapatunay na ang bawat lupang kinamkam ng mga Villarreal ay dapat ibalik sa mga mangingisda. Hindi siya humingi ng bahagi sa yaman. Sa huli naming pagkikita, ibinigay niya sa akin ang mga dokumento at sinabing hahanapin niya ang kanyang sariling katarungan sa pamamagitan ng pagmimisyon sa malalayong lugar. Ang pait sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang katotohanan lamang ang makakapagbigay. At si Lorenzo, naramdaman ko ang marahang yabag ng sapatos sa buhangin. Hindi ko kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumarating. Ang amoy ng hangin ay nagbago, may kasamang pamilyar na presensya na dati ay nagdulot sa akin ng matinding sakit. Ngunit ngayon ay nagbibigay na lamang ng isang malalim na buntong hininga. Tessa, mahinahon niyang tawag. Humarap ako sa kanya. Si Lorenzo ay wala na sa kanyang dating hitsura bilang tagapagmana ng isang imperyo. Nakasuot siya ng simpleng puting polo, ang kanyang balat ay bahagyang nangitim,
dahil sa pagtatrabaho sa center na itinayo ko. Siya ang nagsisilbing coordinator para sa pagbabalik ng mga lupain sa mga biktima ng kanyang pamilya. Ready na ang mga bata para sa dinner, Mama Tessa. Hinihintay ka na nina Leo, Sofia at Miguel. Nakangiting sabi ni Lorenzo. Ang pagtawag sa akin ng mga bata bilang mama ay ang tanging interest na tinanggap ko mula sa lahat ng nawala sa akin. Salamat Lorenzo, susunod na ako, sagot ko, nananatili ang agwat sa pagitan naming dalawa. Sa tanong na kung napatawad ko na ba siya, ang sagot ko ay simple. Pinatawad ko siya hindi dahil karapat-dapat siya sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ang pagdadala ng puot ay parang paghawak ng isang mainit na uling habang naghihintay na mapaso ang iba. Sa huli, ikaw lang ang nasasaktan. Nahanap ko na ang aking binyen, kapayapaan, sa piling ng mga batang iniligtas ko, sa bawat ngiti ng mga mangingisdang muling nakatapak sa sarili nilang lupa. Inaudit ko ang aking buhay sa huling pagkakataon. Ang ending balance ko ay hindi na pera o titulo. Ang halaga ko ay matatagpuan sa katotohanang hindi ako kailanman nagpasakal sa tradisyong mapang-api. Napatunayan ko na ang isang babaeng marunong manahimik ay ang siyang pinakamapanganib na kaaway kapag ang katarungan na ang nagsalita. Para sa lahat ng kababaihang nakikinig sa aking kwento, ito ang aking huling entry sa ledger. Ang dangal ay hindi ibinibigay ng apelyido o ng yaman. Ang tunay na dangal ay ang kakayahang tumayo sa sarili mong mga paa, kahit na ang buong mundo ay pilit kang pinaluluhod. Huminga ako ng malalim, nilanghap ang amoy ng dagat at ang bango ng bagong luto na pag-asa. Lumakad ako patungo sa center, nilalagpasan ang mga bakas ng aking nakaraan na dahan-dahang binubura ng dagat. Ang audit ay opisyal ng sarado, ang katarungan ay naisilbi na. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang gabi ay magiging payapa. Ang tunay na pamilya ay hindi binubuo ng taong kumukuha sa iyo, kundi ng taong marunong magpahalaga sa iyo. Binuksan ko ang pinto ng aking bagong tahanan, sinalubong ng tawanan ng mga bata at ng liwanag ng isang bagong bukas. Dabkataw.